Pasismo sa Italy at Nazismo sa Germany. Matapos ang unang digmaang pandaigdig, humarap ang mundo sa matinding krisis na nagbukas ng pinto sa mga ideolohiyang nangangakong lutasin ang mga suliranin. Isa rito ang komunismo, isang kaisipang batay kina Karl Marx at Friedrich Engels, na naglalayong lumikha ng lipunang pantay-pantay at walang uri. Sa Russia at China, isinabuhay ito sa pamamagitan ng malawak na kontrol ng Estado sa produksyon at yaman. Bagamat kapwa totalitarian ang Soviet Union ni Vladimir Lenin at ang China ni Mao Zedong, nagkaiba ang kanilang anyo dahil sa magkaibang karanasan sa kasaysayan. Balikan natin ito sa aral ng nakaraan, sandigan ng kinabukasan. Control-C, Control-R. Same ideology, different channel. Ilagay ang Control-C kung ito ay tumutukoy sa komunismo sa China, Control-R kung komunismo sa Russia. Nakatuon sa mabilis na industrialisasyon at malalaking industriya upang palakasin ang ekonomiya at militar. Control-R. Pinamunuan ni Joseph Stalin na nagpatupad ng 5-year plans at sapilitang kolektibisasyon ng lupa. Control-R. Pinamunuan ni Deng Xiaoping na nagpatupad ng reformang pang-ekonomiya at limitadong kalayaan sa negosyo. Control-C. Pinamunuan ni Nikita Khrushchev na nagbawas ng mahihigpit na patakaran at nagsimula ng Khrushchev Thaw. Control-R. Mas binigyang diin ang magsasaka bilang pangunahing puwersa ng revolusyon kaysa manggagawa sa pabrika. Control-C. Ipinakita ng komunismo sa Russia at China na kahit iisang ideolohiya ang pinanggalingan, nagkakaiba ng direksyon ng revolusyon, batay sa konteksto ng kasaysayan. Sa Russia, nakasentro ito sa uring manggagawa at industrialisasyon. Samantalang sa China, ang lakas ng kilusan ay nagmula sa mga magsasaka sa kanayunan. Ipinapakita nito na ang mga ideolohiya ay hindi ready to use, kundi inaangkop at hinuhubog ng krisis at karanasan ng bawat lipunan. Gayunpaman, hindi komunismo ang nag-iisang tugon sa kaguluhan matapos ang unang digmaang pandaigdig. Sa Europa, umusbong ang mga kilusang nakabatay sa matinding nasyonalismo at autoritarianismo, mga ideolohiyang nagbukas ng panibagong kabanata ng totalitarianismo, ang pasismo sa Italy at ang Nazismo sa Germany. Sa pagtatapos ng gawain, ang mga mag-aaral ay natutukoy ang mga pangunahing katangian ng pasismo at Nazismo na nagbanta sa demokrasya. Nakapagsusuri at nakapagpapahayag ng pananaw kung bakit ang mga ideolohiyang ito ay delikado sa kalayaan gamit ang malikhaing paraan. At naipakikita ang tamang paggamit ng kapangyarihan at responsibilidad bilang leader o member batay sa aral mula sa pasismo at Nazismo. Sa mga panahong bagsak ang ekonomiya at magulo ang politika, madaling maakit ang mamamayan sa mga leader na nangangako ng mabilis na kaayusan at pambansang pagbangon, lalo na kung diretsyo ang mensahe, seguridad kapalit ng kalayaan. Kung sa komunismo ang pangako ay isang classless society, sa pasismo at Nazismo naman ay ang pambansang kadakilaan at ang sinasabing superyoridad ng isang lahi. Ang kawalang katiyakan matapos ang unang digmaang pandaigdig
kasama ang galit at pagkadismaya sa Treaty of Versailles ang nagbigay daan sa pag-angat ni Benito Mussolini at Adolf Hitler. Nang makuha nila ang tiwala ng mamamayan, ang kapangyarihan ay kumilos na parang remote control, hindi upang linawin ang signal ng lipunan, kundi upang isa-isang ilak ang mga channel ng impormasyon, opinyon at kritikal na pag-iisip. Pasismo sa Italy. Ang pasismo o fascism ay isang uri ng pamamahalang totalitarianismo na umusbong sa Europa noong ika-20 siglo, partikular sa Italy sa pamumuno ni Benito Mussolini. Isa itong pampolitikal at panlipunang kilusan na nagbibigay diin sa mahigpit na pamahalaan, matinding nasyonalismo at paniniwalang ang lakas ng Estado ay mas mahalaga kaysa kalayaan ng individual. Sa madaling salita, sa pasismo, ang bansa ang bida at lahat ay supporting cast. Matapos ang unang digmaang pandaigdig, nakaranas ang Italy ng matinding krisis sa ekonomiya at politika. Bagamat kabilang ito sa mga nagwaging bansa, maraming Italyano ang nakadama na hindi kinilala ang kanilang sakripisyo sa Treaty of Versailles. Ang kawalang katiyakan, kahirapan at pagkadismaya sa pamahalaan ang lumikha ng isang lipunang handang makinig sa mga radikal na ideya, lalo na sa mga pangakong kaayusan ngayon, tanong mamaya. Sa ganitong kalagayan, itinatag ni Benito Mussolini ang National Fascist Party noong 1921. Nakakuha siya ng malawak na suporta, lalo na mula sa mga veterano ng digmaan at mga mamamayang nawalan ng tiwala sa umiiral na pamahalaan. Lalong tumibay ang impluwensya ni Mussolini matapos pamunuan ang March on Rome noong 1922, kasama ang kanyang mga taga-suportang black shirts na nagbunsod sa kanyang pagkakahirang bilang punong ministro ng Italy sa pahintulot ni Haring Victor Emmanuel III. Isang pa siyang pinili para sa kaayusan, ngunit nagbukas ng landas sa unti-unting pagkawala ng kalayaan. Tinagurian si Mussolini bilang Il Duce o ang pinuno. Bilang punong ministro, itinatag niya ang rehimeng totalitarianismo na pinamumunuan ng iisang partido lamang o one-party system. Gayon din sinimulan niya ang pagpapatupad ng corporate state o corporatism, kung saan ang Estado ay binubuo ng iba't ibang korporasyon na kontrolado ng pamahalaan. Palibhasay nakabatay sa totalitarianismo, ang lahat ng aspekto ng buhay ng tao ay kontrolado ng pamahalaan o total control. Sa larangan ng ugnayang panlabas, isinulong ni Mussolini ang ekspansyon ng teritoryo upang patunayan ang lakas ng Italy. Sinalakay nito ang Ethiopia noong 1935, isang hakbang na kinondena ng League of Nations. Gayunpaman, hindi pinansin ng pamahalaang pasista ang pandaigdigang panawagan at sa halip ay umalis ang Italy sa samahan. Kalaunan, nakipag-alyansa ang Italy sa Germany at Japan at nabuo ang Axis powers na naging mahalagang puwersa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa huli, ang ambisyong palawakin ang kapangyarihan ay nauwi sa pagbagsak. Bumagsak ang ekonomiya ng Italy sa gitna ng digmaan at noong 1943, si Mussolini ay inaresto. Ang rehimeng pasista ay tuluyang bumagsak noong 1945 at matapos ang digmaan
itinakwil si Mussolini at hinatulan ng kamatayan. Sa kasalukuyan, ang Italy ay isang pamahalaang demokratiko. Isang paalala na ang labis na kontrol ay maaaring maghatid ng kaayusan sa simula, ngunit bihirang magdulot ng pangmatagalang katarungan. Fascismo pinpoint. Tuklasin ang Italianong totalitarianismo. Tukuyin ang tamang sagot. Sino ang leader ng pasismo sa Italy na tinaguriang Il Duce? Benito Mussolini. Ano ang tawag sa partidong itinatag ni Mussolini noong 1921? National Fascist Party. Ano ang pangalan ng marcha na nagbunsod sa pagkakahirang ni Mussolini bilang punong ministro noong 1922? March on Rome. Ano ang sistemang ipinatupad ni Mussolini kung saan ang Estado ay binubuo ng mga korporasyong kontrolado ng pamahalaan? Corporatism. Sino ang hari ng Italy na pumayag sa pagkakahirang kay Mussolini bilang punong ministro? Haring Victor Emmanuel III. Nazismo sa Germany. Tulad ng pasismo, ang Nazismo o National Socialism Party ay isang anyo ng pamahalaang totalitarian na umusbong sa Germany noong ika-20 siglo sa pamumuno ni Adolf Hitler. Nabuo ito matapos ang unang digmaang pandaigdig sa gitna ng krisis ng Weimar Republic, matinding galit sa Treaty of Versailles at paghahangad na maibalik ang dangal ng bansa. Sa ganitong kalagayan, ang pangako ng kaayusan at lakas ay naging mas kaakit-akit kaysa sa marupok na demokrasya. Si Hitler, isang dating kawal, ay sumapi sa German Workers' Party noong 1919 na kalaunay naging Nazi Party. Sa pamamagitan ng propaganda at mapanghikayat na talumpati, nakuha niya ang suporta ng mamamayang naghahanap ng masisisi at solusyon. Bagamat nabigo ang kudeta noong 1923, ang Mein Kampf na kanyang isinulat sa kulungan ay naglatag ng ideolohiyang Nazi, patunay na minsan mas mabilis kumalat ang ideya kaysa bala. Nakabatay ang Nazismo sa 5 prinsipyo. Autarky o pagsasarili sa ekonomiya upang hindi umasa sa ibang bansa. Malakas na Germany bilang tugon sa kahihiyan ng Treaty of Versailles at muling pagbuhay ng pambansang lakas. Social at ethnic cleansing na nagbunsod ng Holocaust laban sa mga Hudyo. Lebensraum o agresibong pagpapalawak ng teritoryo at social Darwinism na nagtataguyod ng survival of the fittest at superioridad ng lahing Aryan. Bukod dito, kontrolado ng Nazi Party ang politika, edukasyon, ekonomiya at media. Pinaniniwalaan din nilang ang mga Hudyo ang may kasalanan sa mga problema ng Germany at ng mundo. Kaya milyon-milyong Hudyo ang pinatay sa mga concentration camps. Tinawag ang trahedyang ito na Holocaust. Noong 1933, si Hitler ay itinalaga bilang Chancellor ni Pangulong Paul von Hindenburg. Matapos ang sunog sa Reichstag, ang parlamento ng Germany idineklara ang batas militar, sinuspinde ang mga karapatang sibil at binuwag ang oposisyon. Pagsapit ng 1934, si Hitler ay ganap ng diktador. Nazi know-how. Kilalanin ang totalitarianismo sa Germany.
Tukuyin ang tamang sagot. Sino ang leader ng Nazismo sa Germany na tinaguriang Führer? Adolf Hitler. Ano ang partidong pinamunuan ni Hitler na naging sentro ng ideolohiyang Nazi? National Socialist German Workers' Party o Nazi Party. Ano ang aklat na isinulat ni Hitler sa kulungan na naglatag ng ideolohiya ng Nazismo? Mein Kampf. Ano ang tawag sa malawakang pagpatay sa mga Hudyo sa ilalim ng pamahalaang Nazi? Holocaust. Sino ang Pangulo ng Germany na nagtalaga kay Hitler bilang Chancellor noong 1933? Paul von Hindenburg. Natsira at pasakit. Aral ng pasismo at Nazismo sa demokrasya. Pumili ng isang paraan ng pagpapahayag at sagutin ang tanong. Aling katangian ng pasismo at Nazismo ang pinakamalaking banta sa demokrasya at bakit? Visual learners. Concept map o infographic. Gumawa ng concept map o infographic, ilagay sa gitna, banta sa demokrasya. Palibutan ito ng 3 hanggang 4 na katangian ng pasismo at Nazismo at maglagay ng maikling paliwanag sa bawat katangian. Auditory learners, mini oral explanation o podcast style. Magbigay ng 1 hanggang 2 minutong paliwanag, live o recorded. Banggitin ang 3 hanggang 4 na katangian ng pasismo o Nazismo. Ipaliwanag kung paano nito sinisira ang demokrasya. Reading o writing learners, short analytical paragraph. Sumulat ng isang maikling talata, 5 hanggang 7 pangungusap. Tukuyin ang 3 hanggang 4 na katangian ng pasismo at Nazismo. Ipaliwanag kung bakit ang mga ito ay banta sa demokrasya. Gumamit ng malinaw at lohikal na paliwanag. Kinesthetic learners, role play o scenario analysis. Gumawa ng maikling eksena o sitwasyon na nagpapakita ng isang katangian ng pasismo o Nazismo. Ipakita kung ano ang nangyayari sa demokrasya kapag umiiral ang katangiang iyon. Magbigay ng maikling paliwanag pagkatapos ng role play. Rubrik sa pagmamarka. Leader o diktador. Ano ang matututunan sa pasismo at Nazismo? Sa isang grupo sa klase, may leader at members. Ang leader ay may responsibilidad na gabayan ang grupo, hatiin ang gawain at makinig sa opinyon ng iba. Ang members ay may karapatang magbigay ng ideya, makipagtulungan at magtanong kung may hindi naiintindihan. Tandaan, ang pagiging leader ay hindi nangangahulugang lahat ay kailangang sumunod agad sa iyo. Ang tunay na leader ay nakikinig, nakikipagtulungan at hindi nagiging diktador. At hindi rin dahil member ka, ibig sabihin wala kang gagawin o maghihintay lang, sapagkat ang aktibong partisipasyon mo ay susi sa tagumpay ng buong grupo. Reflective questions. Bilang leader, paano mo gagamitin ang kapangyarihan ng patas at responsable? Paano mo haharapin ang member na hindi sumusunod? Bilang member, paano mo maipakikita ang pagiging responsable kahit hindi ikaw ang leader? Ano ang magagawa mo kung sumusobra na ang kapangyarihan ng leader? Paano natin maiiwasan ang sobra at abusadong kapangyarihan sa ating grupo o komunidad? Ano ang papel ng bawat member para maging patas at maayos ang samahan? Ano ang pinakamahalagang aral mula sa pasismo at Nazismo na maaari nating ilapat sa ating buhay, sa pakikisalamuha sa iba at sa pakikitungo sa kagrupo? Pasismo at Nazismo, kapangyarihan,
kalupitan at pagbagsak. Puna ng patlang ng tamang sagot. Ang pasismo sa Italy at Nazismo sa Germany ay parehong anyo ng totalitarianismo. Isang pamahalaang may ganap na kontrol sa lipunan at politika na umusbong noong ika-20 siglo. Sa Italy, itinatag ni Benito Mussolini ang National Fascist Party at tinagurian siyang Il Duce. Samantalang sa Germany, pinangunahan ni Adolf Hitler ang Nazi Party. Ang dalawang ideolohiyang ito ay nagbigay diin sa mahigpit na pamahalaan, matinding nasyonalismo at kontrol sa politika, ekonomiya at edukasyon upang mapanatili ang kapangyarihan. Sa huli, ang labis na kapangyarihan ng mga rehimen ay humantong sa kanilang pagbagsak. Isang paalala na ang diktadura ay pansamantalang nagdudulot ng kaayusan, ngunit laging banta sa kalayaan at demokrasya. Decode Dictatorship, Pasismo versus Nazismo, Quiz Quest. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang kahulugan ng Il Duce na tawag kay Benito Mussolini? Ang pinuno. Ano ang magiging epekto kung ang prinsipyo ng social Darwinism ay ipinatupad sa lipunan? Pag-usbong ng diskriminasyon at pang-aapi sa itinuturing na mahina. Ano ang ugnayan ng March on Rome at pagkakahirang ni Mussolini bilang ministro? Isang pagpapakita ng kahinaan ng monarkiya na nagbunsod ng pagbibigay ng kapangyarihan kay Mussolini. Ano ang pangunahing salik ng pagbagsak ng pasismo? Pagbagsak ng ekonomiya kasabay ng pagkatalo sa digmaan. Ano ang dapat gawin ng lipunan kung ang ideolohiya ng Nazismo ay muling umusbong sa kasalukuyan? Ipaglaban ang karapatang pantao at palakasin ang demokrasya. Mula sa pasismo at Nazismo, natutunan natin, kapag ang kapangyarihan ay walang hangganan, ang kalayaan ay naglalaho. Kaya't panatilihin ang kritikal na pag-iisip at ipaglaban ang katarungan upang kasaysayan ay hindi na maulit muli.